Welcome to the family of God is Able Montreal. Find the nearest Gia Church in your area. God is Able Montreal every Sunday at 10 a.m. God is Able Saint Eustache every Sunday at 4 p.m. And God is Able Moncton, New Brunswick every Sunday at 11 a.m. This is the day that the Lord has made. Today, we are celebrating our 9th church anniversary and we are so glad that you are here with us. Calling all the youth and young adults, join us for a merry and bright Christmas party on the 20th of December, 6 p.m. at 39 Rue Twain, Saint Remy. Don't forget to wear something colorful. Year 2025 is fast approaching. Let us start the year right by joining the GIA Annual Prayer and Fasting on January 5 to 25. Please mark your calendars for our revival days on January 11, 18, and 25 at 3:30 p.m. at GIA Worship Center's Music Room. Be one of the prayer warriors of our church. Join us every Sunday at 8:30 a.m. at the Music Room for a refreshing and powerful time of prayer and intercession. Want to get connected? Join a life group now. For more info, please contact us at giachurch.ca/contact or just send us a message via our Facebook page. Serving the Lord is a privilege. If you want to be a part of our team and be used in God's kingdom here on earth, feel free to message us. We look forward to serving Jesus with you. To all the parents, our kids' church is available during worship services. Kindly approach our ushers to assist you and endorse your child to our volunteer teachers. Our free shuttle service is still available every Sunday in the following pickup points: Tim Hortons Van Horn at 9 a.m., Pharmaprix Côte Vertu at 9:20 a.m., and please make sure to reserve your spot and come on time. To support the work of the Lord through this church, you may give via e-transfer or direct deposit. May the Lord bless your generous hearts. To know more about our upcoming events and to connect with us, please follow us on social media. Facebook, God is Able-Montreal, Instagram at God is Able MTL, YouTube, God is Able Montreal, and our website www.giachurch.ca. That would be all. May we all have an open heart to receive God's message today. God bless you.
we will adore you. All of this is for you. Who we talking about? That's my King. Come on, let me see those hands clapping for the glory of God. Hallelujah. Come on, everyone, you can clap. You can shout if it's the goodness of God ever in this place. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. Come on, if you believe, you keep singing it with us. If it has been your rock, your anchor, you sing it. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. That's my King. That's my rock. That's my anchor. Everybody else sing it out. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. That's my King. That's my rock. That's my anchor, my defender. That's my King. That's my God. That's my shepherd, my protector. That's my King. That's my rock. That's my anchor, my defender. Who we talking about? That's my King. Come on, everybody. Give him all the honor. With every voice, let's all sing it out. Who we talking about? That's my King. We declare the glory. Give him all the honor. All together worthy. Who we talking about? That's my King. We declare the glory. Give him all the honor. All together worthy. Who we talking about? That's my King. We declare the glory. Give him all the honor. All together worthy. Who we talking about? There's no one. There's no one before you. Yes, we will adore you. All of this is for you. Who we talking about? That's my King. Who we talking about? 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 Come on. Who we talking about? Who we talking about? That's my King. Who we talking about? That's my King. Come on, let's give him praise. Everybody in this place, let's lift the name of Jesus. The name is above all names. Hallelujah. Can I ask you something? Are you breathing right now? Crazy question. Are you breathing right now? Because you know what the Bible said? As long as I'm breathing, we're going to praise the Lord. Amen. So if you're breathing right now, I believe you're able to shout and praise Jesus today. Amen. Are you with me, church? So right now, we're going to all in. Can you just like stretch out your hand? Stretch out your hand like that. I want you to be free to praise, to jump, to shout, and to dance for the glory of God. Hallelujah. Come on. Everybody just lift up your hand. With everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. With everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. With everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. With everything. Let us pray. Everybody, come on, sing it out. Praise the Lord. Praise the Lord. With everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. With everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley, a praise on the mountain. Come on, let's put your hands clapping. A praise when I'm sure, a praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, a praise surrounded. Yes, 'cause praise is the waters, my enemies drowning. Come on, let's all sing it out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it,
cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. I praise cause you're true. I praise cause there's nobody. Everybody sing it out. I praise cause you're sovereign. I praise cause you're reign. All of his praise because I praise cause you're faithful. I praise cause you're true. I praise cause there's nobody. I praise cause you're sovereign. I praise cause you're reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Everybody, 1, 2, 3. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Hands together, God. Let's lift hands. Praise. Everybody, lift your hands together. Oh my praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet, my God. Come on, Lord, sing it out. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. Come on, let your praise be heard. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Hallelujah! Everybody, come on, we have to turn it down. We praise in this place, Jesus. Need everything inside us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything inside us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything inside us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's have a clap of praise. We worship you, Jesus. You're faithful, oh God. Hallelujah. To you all the glory and honor and praise forever and ever, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It feels so good, right? To be in the presence of God. And you know what, church? This is just a glimpse of heaven, right? Imagine that, how beautiful it is to be with Him forever and amen. And as you all know, we're celebrating 9 years. 9 years of God's faithfulness in this church. 9 years of God's provision. 9 years of God's unfailing love. 9 years. 9 years of His blessing. And through that we have seen it all. And it is true that the one who promises is faithful. That the one who sends you will protect you, will provide, and will sustain. And that is so evident in this church. You know what? Let me just share you something. And I want to read you this passage. It says here in Philippians chapter 2, verses 9 to 11, that therefore God exalted Him, Jesus, to the highest place and gave Him the name that is above every name. The name that is above every name, and that, listen to this, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is our Lord. That every tongue acknowledge that Jesus Christ is our Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. The risen Messiah, the Savior, the Lamb who was slain is with us.
above every name. Hallelujah, Jesus.
song testify that Jesus, that His goodness and His greatness, none can fathom. That He is the Savior that rose from the dead because He loves you so much. That's why He's worthy of our worship. He's worthy of our Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. 'Cause your name is Jesus, Lord over all. Hallelujah. Truly that there's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's salvation in the name of Jesus. And that His name is above every name. You know what, church? We're not just worshiping God because He's the one that saved us, because He was the one that crucified. We're worshiping Him because we believe that He is alive, that He is going to be the one who's going to come in all authority. And let me read you this passage in Revelation. It says here, "Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000s. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, 'Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise.' Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, 'To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever.' The four living creatures said amen, and the elders fell down and worshiped." Can you imagine that? And all living, all creations proclaim the name of Jesus.
deserves the highest praise, the highest worship, because He is the King that reigns in all authority. He's the King that reigns in all power. So let's worship Jesus. He's holy forever. Holy are you, Lord. Yesterday, today, forevermore, Jesus. Everybody in this place, holy forever. Everybody, let's all declare the kingship of Jesus in this place. Hallelujah, God. You are the God that we serve, Jesus. And your name, oh Jesus, stands everything, oh God. Your name brings victory, Jesus. And that's why we lift our voice and sing, holy, holy are you, Jesus. Holy forever. You will always be holy, holy forever. Yes, Jesus, we praise you, oh God. You're worthy of it, Jesus. You're worthy of every heart surrendered. You're worthy of every song. You're worthy of our life. To you all the glory and honor and power and praise. This we pray in the precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
can we ask everyone to just please stand up one more time? Because see naman today, we have new faces. So I want you right now to gather and smile to as many people that you can meet. Come on, everyone, you can go out of your seat. Let's go around. Let's greet one another. Let's share the goodness of God. Wonderful and beautiful and glorious and holy. He is merciful and powerful. Who is talking about? That's my King. Give him glory. Give him all the honor. All together worthy. Who is talking about? That's my King. Yes, we will adore you. Yes, we will adore you. All this is for you. Who is talking about? That's my King. We declare glory. Give him all the honor. All together worthy. Who is talking about? That's my King. Yes, the one before you. Yes, we will adore you. All this is for you. Who is talking about? That's my King. That's my King. Who is talking about? 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 That's my King. I want to sing hallelujah. Praise you, Jesus. Wow, good morning, church. The only thing I could say is wow. Wow sa Lord po. Salamat sa Panginoon. Blessed po ba tayo ngayong araw na to? What about kaninang umaga? Kung tayo po ay blessed, pwede pa naman palakpakan ng Panginoon? Yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. To the one King, sa nag-iisang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Salamat po mga kapatid at by the way, ako nga po pala si Pastor Arnold from Moncton, New Brunswick. God is able Moncton. And ako po talaga kinakabahan. Pagpasensahan niyo po kung ako kinakabahan dahil sabi nga, hindi po ako sanay sa napakaraming tao. Sanay lang po ako dun sa mga kakaunti. Pero, but the Lord, ika nga, siya po yung nagsabi sa akin, go. Gawin mo kung ano yung iniuutos ko sa iyo. At narito po tayo mga kapatid. Sana po ngayong araw na ito ay makuha natin at matanggap, ma-receive po natin yung nais niyang mensahe po para sa atin. Amen po ba doon? Okay, bago po tayo magsimula mga kapatid, let's start with this prayer. Let's bow our head. Lord Jesus, Holy Spirit come. Holy Spirit, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank for this opportunity, for this privilege na magamit mo, Panginoon. Lord, sa harap mo, Panginoon, ako po ay naninikluhod, Panginoon. Gamitin mo po ako. Use me mightily, Panginoon. Use me as your vessel of your blessing, Panginoon. At magamit mo ko, Panginoon. Nawa, Panginoon, mabless po yung aking mga kapatid, Panginoon. Lahat makakarinig sa Facebook Live, Panginoon. Sa lahat, sa YouTube, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, marinig sa aking mga tinig. Override all my preparation, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang gumala sa apat na sulok ng bulwagang ito at ikaw lamang yung marinig, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo. Thank you for this opportunity. It's a privilege na ako po ay magamit mo, Panginoon. At anuman pong rebuking, anuman po, Panginoon, na correction na maihatid mo sa amin, Panginoon, ay nawa ay matanggap po namin at maisagawa, Panginoon, ng nais mo. Anything that you want us to do, Lord, we'll do it. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you for this opportunity. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. 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 Okay, sige po. Tayo po, so, happy 9th year anniversary nga pala sa God is Able for the goodness of God. 9th year anniversary, di ba mga church? Napakasarap, 9th year anniversary. Kaya po ang Moncton is nasa 2 years pa lang po kami. Pangalawang pa lang. Marami pang lalakbayin, marami pang aabutin na mga daraanan, ika nga. So, ngayon pong araw na ito, our
Our topic for today is Let His Light Shine. So, meron pong merong picture na ipapakita po sa atin. So, let His light shine. Ano bang ibig sabihin ng let His light shine? Bakit ba let His light shine? Ito ba ay para makita yung ilaw natin or yung makita ang ilaw ng Panginoon para makita ng ibang tao? Nakikita po ninyo, see in this picture, there's a child, there's a kid holding a lamp. Holding a lamp that is just like this. Na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman, pero nakikita yung kapaligiran. Kung ano yung naliliwanagan, nakita mo sa may paanan niya, yun mga nagpa-flourish ng mga damo, may bulaklak pa nga, merong mga gamo-gamo at merong paro-paro doon sa ilaw na hawak-hawak niya. Dahil tayo ay tinawag bilang isang ilaw ng Panginoon. Amen po ba doon? Hindi natin dapat na alisin or sanggahin kung ano man ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon because He wants us to be a light of this world. Sabi nga sa Matthew 14 and 16, sabi, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. So ito po, kapag inilagay ko po ba dito sa itaas ito, naitatago po ba? Kahit ilagay ko sa ilalim ng table, nakikita pa rin po, hindi po ba? So yan po ang nais ng Panginoon sa atin, na makita tayo at hindi tayo dapat na, sabihin nga ay, hindi tayo dapat na itago kung ano man yung ilaw po na ibinibigay niya po para sa atin. Na kung ano po yung nais niya para sa atin. Sabi mo sa verse 16, in the same way, let your light shine before others. Sabi nga, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Makita, let your light shine. Huwag natin hayaan na hindi magliwanag po ang ating mga ilaw kahit na kuminsan ay aandap-andap na. Pero, mayroong inaalis po kasi sa ating kuminsan aandap-andap na para mas magliwanag pa tayo sa mundo. Amen po ba doon? So sabi pa dyan sa 1 John 5:1-7. This is the message we have heard from Him and declared to you. Ano po ang sabi niya? God is light. In Him there is no darkness at all. So sa Panginoon walang kadiliman. Kapag tayo ay nasa Panginoon, siya lang ang liwanag. God is light. Sa Kanya mayroong kaliwanagan at walang kadiliman. So sabi pa rito na if we are surrounded by darkness, we are all walking in the circle. So kapag tayo ay naglalakad sa kadiliman, paikot-ikot lang tayo mga kapatid at wala tayong liwanag na pinatutunguhan, di po ba? So sabi pa rito, if there's no light coming from God, we keep walking in the circle with no ending. Yung wala tayong patutunguhan yung buhay po natin. Kapag wala tayong liwanag na nakikita mula sa Panginoon. So, kaya po, ang Panginoon, sabi nga, God is light. Sabi mo nga sa kapatid mo, God is light. God is light. He is the light. At sa Kanya, in Him, there is no darkness. Sabi nga, if we claim we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Kung tayo, mga kapatid, sinasabi natin na we have a fellowship with Jesus Christ, but still, ginagawa pa rin natin yung ating ginagawang old ways, we are a liar. Mas mainam pa nga magsinungaling tayo doon o kaya makapagsinungaling tayo sa ating mga kapatid or sa ating mga kapwa, di ba? Pero yung dayain mo at maging sinungaling ka sa sarili mo, napakahirap naman po na yata ng mga kapatid, di po ba? So huwag po tayong maging sinungaling, huwag tayong dayain ang ating mga sarili, mga kapatid. Because sabi nga, kung tayo ay nasa Panginoong Jesus, tayo ay may liwanag sa buhay. Sabi pa sa verse 7, but if we walk in the light, sabing ganyan, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So mga kapatid, kailan po natin huling chinek ang ating mga puso? Na kung tayo ba ay may
fellowship sa Panginoong Jesus? When was the last time we check ourselves? When the last time we ask ourselves na, Lord, ayos pa ba ang puso ko? Lord, meron pa bang fellowship tayong dalawa? Kahit na busy ako? So it's just between you and God, mga kapatid. So sabi pa rito, sa ating pinamagatan ko po siya ngayong araw na ito, na a little light can make a big difference. So katulad nga po ng sabi ko, mga kapatid, kahit na maliit lang po yung ating liwanag. Sa gitna ng pusikit na dilim, sino po nakakaintindi pa ng pusikit na dilim dito? Yung talagang pitch dark na tinatawag. Even though in the pitch dark, in one room or in one situation of our lives, when you put this little light, you could see this. Because you have the light of God within you. Yung maliit, a little light can make a big difference. Di po ba? Ano po bang ibig sabihin ng what does it mean to let your light shine? So sabi pa rito, this glow means the light within you is how you allow yourself to be led by the Holy Spirit. Yung maliit po na glow na ito, na liwanag na ito, mga kapatid, kapag inalaw mo yan, kapag hinayaan mo yan, hindi yan mamamatay. Because you have a fellowship in the Lord. You have fellowship to Jesus. Huwag natin hayaan, huwag po natin sasalagin kung ano may pinapahayag o sinasabi sa atin ng Holy Spirit. Dahil yung maliit na ilaw na yon, kapag hinayaan natin sa binigay ng Panginoon sa atin yon, lalaki po yung dingas po na yan. So mga kapatid, ako po ay mayroong isang testimony. Sabi ko nga po, 3 years ago, mga kapatid, ako po ay isa rin katulad po ninyo, nasa upuan po dyan. 3 years ago, October po. Thanksgiving days, isa rin po ako nakaupo dyan, isa sa inyo dyan. Hindi pa po nagsisimula ang God is Able Moncton that time. But, sabi nga, yung Panginoon po ay talagang napakahiwaga. Yung binigay po niya na, alam ko po matagal na akong tinatawag ng Lord. Pero sabi nga po ng aking hipag na si Pastora Ninya, saan ba si Pastora Ninya? Na ako daw po ay si Jonah. Sino po ang nakakakilala kay Jonah? Di ba? Si Jonah, sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh. Anong sabi ni Jonah? Ayoko Lord, gusto ko sa Tarsis. Tumatakas, lumalayo palagi. Yun po ako, mga kapatid. 3 years ago, sabi ko nga po, ito po lagi kong patuto, John 3:16, hindi ko po alam. Hindi po, wala po sa isipan ko yung mga Bible verse na yon. But God works in my life dahil kami po ang bunga ng panalangin ng God is Able Philippines, God is Able Montreal. Kung papaano po na mag-grow ang mga bawat isa po. So ako po, nasa harapan po niyo na isa sa mga tinawag ng Panginoon upang kanyang maging patotoo na yung mga maliliit na bagay na liwanag, gagawin niya po yung malaki. Depende po sa ating availability. Yung ability po natin, huwag niyong isipin yan kung hindi kayo marunong, kung hindi kayo nakakatayo sa harapan. Huwag niyo pong isipin yan, mga kapatid. Because yung ability po ninyo is mag-grow po yan kung kayo ay available para sa Panginoon. Amen po doon. Thank you po. So sabi pa rito, let your light shine brightly, be the little round, sabing ganyan, in the light dark that catches someone else. So tayo, binigay na ng Panginoon yung ilaw sa atin, bakit hindi natin hayaan na lumaki? Di po ba? Be the little round lights in the dark that catches someone else. Sabi nung kapatid mo, uy, parang there's something to this guy. Di ba? Yung kapatid ko ngayon, dati, maiinitin ang ulo. Yung kapatid ko dati, laging hindi siya, walang pasensya. Pero nung nagkaroon na siya ng liwanag at nagkaroon siya ng Jesus sa buhay niya, ay lumiwanag po ang kapaligiran. Dahil siya na yung nagiging liwanag at tanglaw sa ibang tao. Amen po ba doon?
So sabi pa, as we shine our lights, let's ask God to continually show us how best to shine so we can be beacons of this life-changing life. So hayaan daw natin yung ilaw po natin mga kapatid na mag-continually at ipakita sa ibang tao. Dahil bakit? Bakit kailangan natin continually? Mula sa 1 Peter 2:29, but you are the holy chosen. Sabi ganyan, holy chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Di po ba? Tayo ay pinili ng Panginoon, a royal priesthood. Napakasarap po ba, di po ba? Ang sarap mga kapatid na sabihin natin sa ating sarili na, I am the special possession of God's. Napakaliwanag po yan. So sabi pa rito, our decision today to the past is the result of the present day. Kung ako po, hindi po ako nagdesisyon, mga kapatid, na hindi sumunod sa Panginoon, wala po ako sa harapan ninyo ngayon. But God, sabi niya, anak, ito ang gusto kong gawin mo. Kung minsan tayo, sinasabi natin, Lord, ito ang gusto kong gawin eh. Pero matigas ang ulo natin. Laging yung sarili natin ang pinipilit natin. But God wants us to do is follow what He wants us to do. So sabi po ba yan, our decision today will guarantee our future. Kung ano po yung decision natin right now, mga kapatid, sumunod tayo, follow Jesus. That's the result of your next generation. Sa mga susunod mong saling lahi. Kung ikaw ay sumunod sa Panginoon, sigurado babaguhin niya ang buhay mo. Amen po ba doon? So sabi pa rito, Christianity is a beyond coming to church. Sa pagpunta-punta natin dito sa church, hindi lang po ito bilang isang pagiging Kristiyano, kundi kung papaano natin maipapamuhay ang Panginoong Hesukristo. Kung papaano natin i-represent. Tayo bang mga kapatid, are we proud being a disciple of Jesus Christ? Amen? Kailangan po dapat maging proud tayo dahil si Jesus ang backer natin. Siya ang backup natin. Amen po ba doon? Sabi pa dyan sa first point natin. Ayan. First point pa lang po tayo. Mga ano pa siguro, mga 45 minutes pa nakalagay dito daw eh. 45 minutes pa. So sabi nga, the way you live stands clear contrast to the world around you. So tayo daw po bilang isang ilaw ng mundong ito ay magliliwanag tayo contrast to other people, to the world that we live in. So sabi pa dyan sa Ephesians 5:11-14, anong sinasabi? Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Huwag daw tayong makisama. Lagi pong kung naririnig yan sa aking mentor, hindi bali na tayong makisama, pero huwag tayong makisama. Huwag nating gayahin ang mundong ito because this world has only promises is to distract your spirit, to distract your lives. Kaya nga ang Panginoon, siya yung ilaw, siya yung nagbibigay ng liwanag sa atin dahil siya yung nag-promise sa atin na bibigyan niya tayo ng kaliwanagan. Sabi pa sa verse 12, it is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secrets. Hindi po, ibig sabihin na para bang nakakahiya naman, bakit na pag-uusapan pa yung mga bagay na yun, yung mga ginagawa ng mga hindi maka-Diyos, na walang takot sa Diyos. Verse 13, sabi nga, but their evil intentions, sabi nga, will be exposed when the light shine on them. So halimbawa, meron po kayong mga kaklase o sabi na kasama sa trabaho, gumagawa ng hindi tama, nandadaya sa oras pag nagka-clock in. Ano ba ang dapat natin gawin doon? Dapat ba natin na konsintihin sila? O dapat natin na i-convict po natin sila? Sabihin natin, huy, mali yan. Hindi tama yan. O baka naman tayo pa nakikisama na kumukuha rin tayo ng paperclip para panlagay natin sa buhok natin. O baka naman, oy, kailangan ko ng band-aid na sugatan ako. Imbis na isa lang kukuhanin mo, magpapamulsa ka, 10 ipapamulsa mo. Meron pa po bang ganon sa God is able? Wala po, di po ba? Wala po. So sabi nga, verse 14, for the light makes everything visible. Sabi nga yan, for the light makes everything visible. This is why I said, sabi nga, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you the light. So ano po ang ibig sabihin ng mga kapatid? Tayo, matagal na po tayong patay. But Jesus Christ give us a light, give us a life because He redeemed us.
He saved us. Kaya tayo ngayon ay muling nabuhay because Christ is in us. Amen po ba doon? So sabi pa dyan sa Romans 12:22, do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you. Ano po ba ang ano ng God is able? Tawag dito. Ano po ang ating layunin ng God is able? To transform lives. Di po ba? Making disciples. Mabago ang buhay po natin. Nakakaiba dito sa mundong ito. Ano yung sinasabi? Inwardly, by a complete change of your mind. Babaguhin tayo ng Panginoon hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Yung kalooban ng Panginoon ang dapat nating tanggapin. Kasi meron pong tatanggalin sa atin eh. Itatransform tayo ng Lord eh. Sino pong nakakaalala rito sino pong nakakakilala dito kay Gideon sa Bible? Si Gideon po, hindi po ba siya ay isang magiting na sundalo ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon? At si Gideon po ay tinawag ng Panginoon upang mamuno sa kanya sa mga sundalo. So ginather niya po yung mga Israelites at nakagather siya ng 32,000 na mga sundalo upang labanan ang mga kalaban po nila nung time na yaon. Pero sabi ng Panginoon, napakarami naman yata niyan. 32,000. Baka isipin nila, natalo nila yung kalaban nila, yung mga Midianites dahil marami sila. Bawasan mo sila, tanggalin mo sila. So sinabi na kung sino yung takot, kung sino yung ayaw lumaban, sige, makakauwi na kayo. So yung 32,000, nabawasan po siya ng 22,000. So naging 10,000 na lang po yung mga sundalo ni Gideon. Sabi uli ng Lord, napakarami pa nila. Salain mo pa uli sila. Di po ba? So sabi ganyan, painumin mo sila kung sino yung iinom sa ilog na gamit nilang kanilang mga palad, yun ang kuhanin mo. Sa makatuwid, 10,000 po mga kapatid. Mula sa 10,000, naging 300 sila. Ano po ang pinopoint ko po rito mga kapatid? Because God wants to see His glory para makita po siya. Merong aalisin, babakbakin sa buhay natin para makita yung shine ng Panginoon sa buhay natin. Tatanggalin niya kung ano man yung mga bad habits mo, yung bad attitude mo upang mag-glorify yung pangalan niya. At ang nais ng Panginoon ay yung mabago tayong lahat. Hindi lang ako, hindi yung katabi mo, kundi tayong lahat. Para makita yung liwanag niya sa buhay po natin. Amen po ba doon? So sabi pa rito, what is your not changing is your choosing. Kung ano daw yung hindi mo binabago, ay yun ang pinipili mo. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Kung ikaw ang pinipili mo lang is yung palagi kang paggising mo ng umaga o dadamputin mo ang iyong cellphone imbis na ang Bible mo. Di po ba? You choose that cellphone to engage in some sort of things. So sabihin na natin kung importante yan. Mas may importante pa ba sa salita ng Panginoon? Is there any more important than the words of God? Wala. Wala pong mas importante kundi ang salita ng Panginoon. At susunod po dyan is how to obey what the Lord wants us to do. Amen po ba doon mga kapatid? Sabi pa po dyan sa point number 2, others see their own life more clearly after being near you. Yung mga buhay po nila ay nag-iiba pag nalapit na sa iyo. Yung bang ikaw yung influencer at hindi ikaw yung nai-influensyahan? Yung bang dati ikaw ay nakikita ka nila sa mundo lagi kang sabihin ng hindi ka sumusunod sa magulang mo, barumbado ka sa boss mo, you didn't follow what your boss told you, yung pasaway ka, yung hindi ka sumusunod sa kanya, sa magulang mo, hindi ka rin sumusunod. Pero noong nakilala mo ang Panginoong Jesus, nakilala mo siya sa buhay mo, ay nagbago ka. Sasabihin nila, wow, parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung nasa kay Bro Phil ngayon. Parang gusto ko yung
Parang gusto ko na meron akong kung ano man yung meron siya. Gusto kong mabago. So sabi nga, light doesn't define its surroundings. Light illuminates its surroundings. Nakikita niyo po yung kanina mga kapatid, yung picture ng may bata. Hindi naman po, halimbawa ako may hawak dito, tayo nasa dilim, lahat. Hawak ko ito, maliliwanagan ng bawat isa. Hindi naman po sinasabi doon na kung sino-sino yung, o kaya i-identify or i-define kung ano yung nasa paligid, di po ba? Pero liliwanagan yung buong kapaligiran. So bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang disipulo ni Jesus Christ, dapat po ay tayo ay nagiging liwanag. Nagiging influence po tayo sa ibang tao. Naghahatak tayo ng kaluluwa papalapit kay Jesus. Hindi yung tayo yung hahatakin papalayo kay Jesus. Amen po ba doon? So sabi pa rito, the most important thing in life is not what you possess. Hindi importante kung ano yung hawak mo ngayon mga kapatid. Kung ano yung pinanghahawakan mo, yung diploma mo, bank account mo. No, that's not important. Sabi po, the most important thing in this life is what you believe. It's what you believe. Sabi nga, what you possess will not bring you to God. Bank account mo, makakalapit ka ba sa Panginoon? Yung diploma mo, yung masteral degree mo, will not bring you to God. What you possess will not take you to heaven. What you possess will not give you forgiveness of sin and salvation. Only what you believe will. Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kung ano yung mas makikita ng tao sa iyo. Kung ano yung nagliliwanag sa iyo. Sabi pa dyan, other people close to you will begin to see their own life calling. So maging impluensya ka. Matapos kang, halimbawa ikaw ay life group leader, dapat nagiging yung mga kasama mo sa life group is nababago yung buhay. At nakikita na nila, nagsashine yung aking leader. Gusto ko yung ginagawa ng leader ko. Kasi si Jesus yung kanyang ipinamumuhay. So makikita nila ngayon, magkakaroon ng direction kasi ikaw yung nagbigay ng liwanag. Magkakaroon ng liwanag at magkakaroon sa buhay niya ng tatanggapin niya na mas maliwanag ngayon yung nakikita ko kaysa sa dati kong buhay. Di po ba? So ano pang sinasabi sa John 8:12? Jesus spoke to the people once more and I said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to work in darkness because you will have the light that leads to life. So ano ang sinasabi ni Jesus? Siya yung liwanag at hindi ka na maglalakad sa kadiliman if you follow me. Pero paano po bang dapat nating i-follow si Jesus? Dapat ba meron para tayong dala-dala mula sa ating sarili? Di ba sabi nga sa John 16:24, or sa Matthew 16:24, if you want to follow me and disciple me, my disciple, deny yourself. Denying yourself to follow Jesus. Sa totohanan po, hindi po madali mga kapatid ang sumunod sa Panginoong Jesus. Hindi po madali. Pero yung pagmamahal mo sa Panginoong Jesus, yan ang magpapadali para sundin siya. Para mabago ang buhay mo. Para bigyan ka ng panibagong liwanag. Point number 3 po tayo ngayon. Holy Spirit, help our light to shine. Para magliwanag ang banal na Espiritu. Sabi nga, John 14:16, and I will ask the Father and He will give you another advocate. Sino ba yun? Binibigay ng another advocate. It's the Holy Spirit who will never leave you. Di po ba? Ay susunod, sa John 16:7, very truly I tell you, it is for your good that I'm going away. Mas minabuti ng Panginoon na umalis siya dahil kung hindi siya aalis, hindi natin makukuha at makakasama ang banal na Espiritu. Di po ba? The advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Papadala niya yung Holy Spirit. Sa inyo po ba mga kapatid, naranasan niyo po ba na meron po bang tukso sa harapan ninyo?
Tapos, biglang may magbubulong sa inyo. Naranasan niyo na po ba yon? Ako, meron po isikukwento at hindi ko po ikakahiya ito. Bilang isang lingkod ng Panginoon. Nawa ay maging tanglaw din sa inyo ito na ako po ay nagtatrabaho bilang isang pest controller po sa New Brunswick, sa Moncton. And then meron po akong isang nirorotahan na establishment. Sa basement po siya. And then doon sa basement po na yon, ilang buwan ko na siyang nirorotahan. It happens like last year. And mga 6 months ko nang nirorotahan. And then lagi akong may nakikitang isang bagay na kung bibilhin ko siya, medyo mahal, totohanan. Alam niyo po kung ano? Baka pumatawa kayo. Ano po siya? Duct tape. Duct tape po mga kapatid. So yung duct tape po, ganito po siya siguro kalaki. O di ba? Mahal yun kasi malaki. Sabi ko, 6 months na ako dito, dinadaan-daanan ko lang tong duct tape na to. Sabi ko, bakit? Wala namang kumukuha, walang gumagalaw. Alam niyo po mga kapatid, yung demonyo talaga ang galing eh. What I did is I picked it up, that duct tape, and I put it on sa aking toolbox. Pero alam niyo po ang Holy Spirit, sabi niya, huy, binago na kita. Bakit ba kukuhanin mo yan? Totohanan po ito nangyari sa akin mga kapatid. So sabi ko, oo nga po pala, binago niyo na pala ako. Akala ko ako pa pala yung dating Arnold, pero iba na po pala. So ginawa ko mga kapatid, I open up my toolbox and I put it back again. Yung pong duct tape na yon. Na hanggang ngayon, after 1 year, ando doon pa rin po siya. Wala pong gumagalaw, wala pong gumawa. Praise God. At sabi nga, doon sa maliit na bagay na yon, at the Holy Spirit to be shine. Ika nga, kahit walang ibang nakakakitang tao sa atin, sa paligid natin, He is the only one who sees us, whatever we are doing. Amen po ba doon? Siya yung nakakakita sa kung anong ginagawa natin. Nandadaya tayo sa trabaho o nangongopya tayo. Sino bang hindi nangopya rito? Hindi ko tataas kamay ko kasi ako nung araw nangopya rin po ako. Nangodi ko rin ako. Pero sabi nga, kailangan maging tapat tayo, unang-una sa Diyos. Kahit di na tayo maging tapat sa sarili natin, basta maging tapat tayo sa Panginoon. Amen po ba doon? So, meron po ba dito na isang matapang na sundalo ng Panginoon? Kailangan ko po ng isang volunteer. I need one volunteer, the soldier of God. Sandali lang po ito. Mabilisan lang po ito. Kung wala po magbo-volunteer, if there's no one volunteered here, I'm gonna call a name. Pero mas gusto ko yung volunteer kasi ang gusto ng Panginoon is kusang loob. Di po ba? Madalian lang po ito. Sino po ang gusto? Pastor James, ikaw na nga, halika na nga rito. Pasok ka rito. So, this is just illustration, mga kapatid, para maipakita natin na kung ano po yung nais na ipahayag sa atin ng Panginoon. Basta pakihawakan lang po ng mahigpit. Mahigpit. Huwag mong pawawalan. Mawawalan. Kapag pinawalan mo, yari ka. So, mga kapatid, ako ay bihag. Nakatali ako. Di po ba? Sabihin na natin si Pastor James is yung poste na kasinlaki ng poste na giniba ni Samson. So, hindi ko makakaya ngayon yan. So, ngayon, gusto ko pong pumunta dito. Hindi ko makapunta. Gusto kong lumipat dito. Mataas, ayoko dyan. Gusto kong pumunta rito, pero hindi ko magawa. Bakit hindi ko makagawa, mga kapatid? Dahil nakatali ako doon. Dahil meron akong hindi mabiti-bitiwan sa buhay ko. Di po ba? Ano yung hindi ko mabitiwan? The lust of flesh? The pride of life? Ano pa mga kapatid? The lust of the eye. Hindi ko mabitiwan to eh. Pero sabi nga, Lord, gusto ko magbago para sa iyo. Pero hindi ko mabitiwan. Kahit na anong gawin ko, pumunta ako rito, umikot-ikot ako rito, paikot-ikot lang ako. I'm only just doing a circle every time na gagalaw ako.
Isa lang ang yung susi, mga kapatid. There's only one key to let it go. Pawalan mo, alisin mo, bitiwan mo yung hawak mo at ikaw ay makakababa kung saan mo gustong pumunta. Kung saan ka pinag-uutos ng Lord sa iyo, magagawa mo yan. The only thing you need is just to believe and to trust Jesus. Thank you po, Pastor James. Thank you po. God bless. Kasi minsan, mga kapatid, let's say that this is our life. Ang buhay po natin. Sabihin na natin, yan yung buhay po natin. Hindi dito sa mundong ito, Sabihin na natin itong yellow na, let's say this is our life in this world. This yellow tape. But our life, eternity, is this. Napakahaba, di po ba? Kung ikukumpara natin sa buhay natin dito sa mundo. Pero tayong mga tao, remember this, mga kapatid, katulad sabi ko kanina, hanggat hindi natin binibitiwan yung mga hawak-hawak natin, tayo ay we are focusing on this life only. Bakit? Kasi kapag ako'y nag-grade 1, mag-grade 6 ako, gusto ko maging honor. So busy. Nakagraduate ng kolehiyo, nagkatrabaho. Busy. Gusto kong ma-enjoy yung buhay ko, yung pinaghirapan ko. Kasi nagpagod ako ng matagal sa pag-aaral. Nagpagod ako. So kailangan kong magtrabaho para ako ay makapagbiyahe around the world. Sino ang ayaw na makapagbiyaheng around the world? So kumbaga, andito na busy na tayo hanggang sa makita na natin yung buhay natin, 70 years old na pala ako. Nakalipas na. Naubos lang yung oras ko doon sa mundo na napakaiksi. Pero yung eternity, yung habang buhay na pangako ng Diyos sa akin ay hindi ko na-enjoy. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Do not focus yung buhay natin dito. Mag-prepare tayo, gawin nating preparasyon kung ano yung ilang milyong years o billion years doon sa eternity kasama si Jesus. Amen po ba doon? So don't focus on this world, mga kapatid. Kasi ang mundo is walang maibibigay kundi sa atin. Papaguring ka ni mundo. Papaguring ka ni Satan. At kapag naniwala ka kay Satan, doon ka na mabibitag sa mga bitag ni Satan. Di po ba? So sabi pa rito, sa 1 Corinthians 3:16 to 17, you should know that yourselves are God's temple. God Spirit lives in you. Yung katawan po natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi natin pag-aari ang katawang ito. Galing ito sa Panginoon. Pinagkatiwala lang sa atin. He entrusted this whole being na mula, it's coming from God. Sabi pa dito, verse 17, if you destroy God's temple, God will destroy you. So huwag nating sayangin, mga kapatid, yung buhay natin dito dahil napakaiksi lang. Totohanan, di po ba? Napakaiksi lang ng buhay natin dito sa mundong ito. It's very short our lives in this earth. In this world. Because God's temple is holy, you yourselves are God's temple. So dapat ngayon pa lang nai-enjoy natin ang buhay na may Kristo tayo. Amen po ba doon? Kasi papaano nating mai-enjoy sa kabilang buhay si Jesus kung dito pa lang sa kaperanggot na ito o kaliit na ito ay hindi natin siya nai-enjoy. Di po ba, pagdating natin doon, baka, boring naman. Hindi tayo nagwo-worship dito. Hindi natin tinataas yung kamay natin. Kasi yung pagtataas ng kamay is sign of surrendering. Ang pagsuko. Di po ba? Ang pagsuko sa Panginoon. Sabi pa dyan, kasi nga tayo pong mga tao kung minsan, mas pinapriority natin yung sarili lang natin. Di po ba? At kung minsan, ang nangyayari, kaya napipigilan natin na lumiwanag yung ilaw ng Panginoon sa buhay natin is because, sabi nga ganyan, is we are focused on ourselves.
Ano pong sinasabi daw? Who speaks into you is much more important than who speaks about you. Mas importante yung nagsasabi sa iyo kaysa yung nagtotalk about you. Yung ikaw yung pinag-uusapan. Okay lang na pag-usapan ka ng mga katrabaho mo o kasama mo sa school or kasama mo sa bus. O kung sino pa man, sasabihin nila, ay ano ba yun, yung suot niya, ang baduy naman. Ano naman, kung yun ang nakakaparangal sa Panginoon. Di po ba? So sabi pa rito sa 1 Corinthians 1:27, ngunit pinili ng Diyos ang mga tinuturing na mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahina upang hiyain ang malalakas. So pinili ka mga kapatid, pinili tayong lahat upang maging liwanag para sa kanyang kapurian. At huwag nating iisipin na, bakit ako? Nung nga pong sinabi sa akin ni Pastor Jeff na ako daw ang mag-i-speak dito, sabi ko po kagad, ba't ako? Alam mo yung bat? Yung paniki. Bakit ako? Pero sabi ko sa Lord, kung ito po ang nais mo upang mabigyan kita ng kaluguran, susunod po ako sa iyo. Sabihin mo lang, Lord, kung ano yung gagawin ko at susunod ako sa iyo. Kasi kung minsan nga, sabi ko kanina, we are focusing only on ourselves. Masyado tayong nagpo-focus sa sarili natin. Di ba ba? Kaya kung minsan, the reason why we can't do the will of God, sabi nga, is because we are focused sa ating mga sarili. We are focused dito sa atin. Na hindi natin nakikita kung ano yung purpose na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. So sabi pa rito, God does not call the qualified. He qualified the called. So, hindi niya tinatawag ang mga qualified. Si Moses, qualified ba si Moses upang iliding ang mga tao na paalis ng Ehipto? Hindi. Si David, qualified po ba siya? Si Joseph, qualified po ba siya? Hindi. Pero, ang Panginoon ang nagko-qualified sa lahat ng tawag sa atin. Siya yung nagbibigay ng kung sino ang dapat niyang tawagin upang mapahiya yung mga marurunong, yung mga malalakas. Gagamitin niya yung mahihina upang makita ang kalakasan ng Panginoon. Amen po ba doon? So sabi pa rito sa 2 Corinthians 3:5, it is not the way we think we are qualified to do anything on our own, but qualification comes from God alone. Sa Diyos lang nagmumula ang lahat upang magamit niya tayo, upang mabigyan tayo ng magningning tayo sa ibang tao. Meron po akong iiwanan mga kapatid na dito po sa point na ito, never judge your current situation. Ano man ang pinagdadaanan niyo mga kapatid, never judge your current situation. Look at the coal. Di po ba? Tingnan niyo yung uling. Look at the coal, sabing ganyan. Then later on, it will become shiny diamond. Saan nagmula ang diamond? Sa uling, di ba? Kaya kung yung sitwasyon mo ngayon ay napakadilim na, yung sitwasyon mo ay malayo ka na sa Diyos, napapalayo ka na sa Diyos, isa lang ang nais niya sa iyo. Tumawag ka muli sa Kanya. Huwag niyong titingnan yung sadness, yung kahirapan ng pinagdadaanan niyo ngayon. Maging makita sa later on is yung magiging diamond ka. Makikita yung shiny mo. So ano po yung point number 4? People drawn to you. Ang mga tao ay lalapit sa iyo. So sabi pa dito, when you let your light shine, other people will notice and want what you have. Tulad ng sabi ko nga kanina, kapag ikaw ay may Kristo sa buhay mo, may lalapit sa iyo. Dahil may Kristo ka, don't get me wrong mga kapatid, merong iba po na sisirain ka, ida-down ka, yayapakan ka, yuyurakan ka, dahil gusto nila kung ano yung nasa sa iyo. Anong gagawin pa nila? Ibababa ka, ibabagsak ka.
Dahil nais niya kung ano yung meron sa iyo. Meron kang kapayapaan, meron kang peaceful na buhay, meron kang pamilya na nagkakasundo, meron kang trabaho na nabibless mo yung ibang tao, meron ka Diyos na gumagabay sa iyo. Pero, yun ang gusto ng ibang tao sa iyo na hindi nila makuha dahil ayaw nilang isuko yung buhay nila. Meron pang sinasabi iba, di ba nakita lang kita last year ka pa merong sakit ah. Di ba may cancer ka? Pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Ano ibig mong sabihin? Gusto mong mamatay ako? Di ba? Pero, ang nais ng Lord kasi sa atin is yung magtiwala tayo sa Kanya. Di ba? Dahil kung ano yung meron sa inyo, dapat nakaka-impluensya ka. Dapat nakikita yon sa sarili mo para yun ang maging basihan nila upang kuhanin nila kung ano yung nasa sayo. It's okay. Ibahagi mo kung merong Jesus sa puso mo. Kung nandiyan si Kristo sa puso mo. Ibahagi mo yan. Huwag mong ipagdamot. Sabi pa dyan sa Galatians kung bakit lumalapit ang mga tao sa atin. Sa Galatians 5:22 to 24. Dahil, sabi nga yan, but the Spirit produce love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility. Verse 23, humility and self-control. Yun yung mga dahilan, mga kapatid, na ikaw ay namumunga. Nakikita yung bunga ng Panginoong Jesus sa iyo. Yun ang nais nila, kaya gustong nilang lumapit sa iyo. Pero kung minsan, nagiging bad intention yung iba dahil hindi nila makuha kung ano yung gusto nila dahil ayaw nila magsuko sa Panginoon. So verse 24, sabi nga yan, and those who belong to Christ Jesus have put to death their human nature with all its passion and desires. Kailangan daw natin na patayin yung ating sarili. Hindi physically, spiritually, tanggalin natin yung mga old self natin para magtuloy-tuloy tayo kung ano yung gusto ng Panginoong Jesus para sa atin. Kasi hindi yan magmamanifest kung patuloy mo lang na isasaintabi kung ano yung gusto ng Lord para sa atin. Di po ba? So bakit pa sila lumalapit sa atin? Why they want to come near to us? Sa atin, mga kapatid. Ano mo sinasabi sa Isaiah 60 verse 1? Arise, shine for your light has come. Dumating na, mga kapatid, ang ilaw para sa inyo and the glory of the Lord has risen upon you. Kaya huwag nating salagin, huwag nating tanggihan kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano yung pinag-uutos sa atin. Matagal nang nangungusap ang Lord sa atin, but still, we are looking on ourselves. Lumapit tayo sa Diyos. Let His light shine on our life. Huwag nating hayaan na mawala lang. Diba? Mawala lang yung binibigay sa atin ng Lord. Kasi kung minsan, alam niyo po, parang sa magnanakaw lang yan eh. Halimbawa, nasa loob ka ng bahay, may pumasok na magnanakaw. Makita mo, huy, magnanakaw. Diba? Ano ang first tendency para reaction natin pag may nakita tayong magnanakaw sa loob ng bahay natin? Diba, itataboy natin. Huy, alis ka dyan, magnanakaw. Pero kung minsan, kahit sa buhay po natin ngayon, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, alam na natin, nadi-discern na natin, na mayroong magnanakaw na sa buhay natin. Ninanakaw tayo ng mundo, nilalayo tayo sa Lord. Yun ang pagnanakaw na tinatawag. Ang ginagawa natin, ini-entertain pa natin. Sabi natin, hi, kumain ka na ba? Halika, jamming tayo. Mga kapatid, huwag natin entertainin kung tayo yun ay magpapalayo sa Panginoon. Huwag nating entertainin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kasi nga, mula sa 1 Peter 2:22,
Sabi diyan, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow His steps. Sundin natin kung ano yung pinag-uutos sa atin ng Lord. Dahil tinawag tayo gumawa ng mabuti, gumawa tayo at maglapit tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Maging ilaw, maging tanglaw, tayo yung magamit. Sabi nga yan, kahit na maging sufferings ito sa buhay natin. Just as Christ suffered for you. Pero ano po ang sabi sa 1 Peter 3:17 mga kapatid? Ito po ay nag-strike sa akin last week lang sa ating devotion. For it is better if it's God's will to suffer for doing good than doing evil. Maging liwanag tayo kahit na masakit, totohanan. Tatanggalin ng Lord yung mga bagay na hindi makakalugod sa atin. Hindi makakalugod para sa Kanya. Tingnan natin mga kapatid yung lighthouse. So, yung lighthouse, makikita natin far from distance. Kung kayo ay naranasan nyo na mag-cruise or sa barko, makikita po niya kahit gaano kalayo. But that lighthouse, even a small one, it's a small structure, that light gives guide to those ships on the shore. Yung sa mga malalapit sa mga baybay dagat. Yan ang ginagawa nilang gabay upang hindi sila maligaw. At sabi nga, Jesus Christ is the light. And if you want to follow me, sabi nga yan, you must deny yourself. Makita yung liwanag ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, kailangan maging lighthouse po tayo. Be the lighthouse to other people. Be the light to other people. Be encourager to other people. Huwag nating tingnan, mga kapatid, kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Our current situation, it's not defined for our future. It's our decision. If we decide to follow Jesus, we should do it right now. Follow Him. Follow Him. Only Jesus. He is the way, the truth, and the life. So, mga kapatid, sana po ay na-bless tayo sa ngayong araw na ito. And I want you to stand up. And then end this with the Sing this song as we worship God. When the mystic fills and taught us straight away, and the simply come. yes, mga kapatid. Long just to At bring something that's worth that will bless your heart. yes, hallelujah, O Lord Jesus. Lord, we ask your presence in this place na ikaw yung hanapin namin, Panginoon, at hindi man namin magawa, Panginoon, in this life. We want you to teach us na muling bumalik sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, inaanyayahan ka, tinatawag ka ng Panginoon. Kung nais mo, kung ano man yung hindi mo pa maisuko at hindi mo mabitiwan sa buhay mo, lapit ka. He's inviting you. He is inviting you to surrender upang mas lalo kang magningning. Because this is not about us. This is not about ourselves.
this is only about Jesus. Mga kapatid, huwag kang mahiya kung gaano tayo kalakas ng loob na gumawa ng kamalian. Dapat ganun din tayo kalakas lumapit sa Kanya. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Dahil ako, Panginoon, ay lumalayo na sa iyo. Palayo na ako ng palayo, Panginoon. Isuko sa iyo ang buhay ko. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, kung paano ako maging liwanag sa aking mga kapatid. Kung paano ako magliwanag, kung paano ako bigyan ko ng kaliwanagan, Panginoon, yung pinag-uutos mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, I only want you in this world, Panginoon. Kahit na ang mundo, Panginoon, ay ako ay inaapakan, kahit na ang mga may problema ako, Panginoon, sa aking pamilya, sa aking trabaho. Lord, tulungan mo ako. Help me, O Lord. Lumapit ka, kapatid. Pumunta ka sa harapan. Isuko mo yan. Surrender all what you want to surrender to Jesus. It's only about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Panginoon, nais ko po, Panginoon, na isuko ito. But teach my heart. Surrender this to you. Surrendering you to Lord. It's all about you, Jesus. Muli, Panginoon, na ibalik mo ako. Ibalik mo ako sa presensya mo, Panginoon. Nalalayo na ako, Lord. But I humbly ask you, Lord, tulungan mo ako dahil I cannot do this by myself. I cannot do this by my own. Kaya, Panginoon, ilalapit ko po yung mga kapatid ko na may mga pinagdaraanan, kung ano man po yung mga suliranin nila, na huwag silang mag-focus sa current situation. Dahil sabi mo nga sa Romans 8:18, Panginoon, na hindi kami dapat mag-focus kung ano yung hirap na dinadaanan namin dito, bagkus mag-focus kami sa glory na makakamtan namin pagkasama ka na namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. At Lord, I speak, Lord, blessing, healing, peace sa puso ng bawat isa. I ask, Lord, kung papaano mo kami ilapit at makamit, Panginoon, yung glory na nais mo para sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy ka po naming pinupuri, dinadakila at sinasamba sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen and amen. Stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there, and now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings, see your blessings.
to the evening. I could sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who's breaking chains. When I look back on my whole life, there's a silver lining of grace. I can't wait to thank you, Jesus. Oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like